Good morning mga kapatid. Welcome again for another Sunday. Samahan niyo po kami mag-worship kay Lord. The Lord longs for Amen. our worship. Yes. And He deserves to be worshipped. Be with Yes. us, brethren. And let this day, Lord, huwag mo hayaan ang araw na ito ay lumipas na hindi mo naramdaman ang presensya ng Lord. Be with us. Sing with us in the name of the Lord. Yes. Hallelujah. Let us praise the name of the Lord. Blessed be your name, O God. Oh Lord, hallelujah. Praise you, Jesus. We welcome you, O God. Thank you, Lord. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you, my life. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you, it's in you. Praise you with all of my life. I praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I'll praise you with all of my life. Yes, oh Lord. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope. Yes, Lord, you are my hope. Is in you. Is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, in you is in you is in Spirit of the Lord, great and mighty, great and mighty. Spirit of the Lord, great and mighty, Spirit of the Lord, victory. Spirit of the Lord, great and mighty, great and mighty. Jesus in me, and He is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit
mighty is our God. Great and mighty is our Lord. Oh, hallelujah.
We adore you. We worship you.
Blessed be your name, O Lord God. Hallelujah. O great Lord. Hallelujah, O Lord God. Praise be to your name, O Lord God. Kaya mo nga, Panginoon, patuloy namin purihin ka. Patuloy namin itaas ang iyong pangalan. Because no one deserves the praise, Lord God. No one deserves the glory and adoration. Except you, our dear God. Our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord God. And Father, we entrust to you the rest of the service. We pray that your Spirit be with us and guide us as we study your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salita ko muna. Okay, kumusta po kayo? Malapit-lapit na po malapit-lapit na uli magkita-kita tayo sa ating mga respective churches. You just wait for further announcement. Pero mukha pong sa Metro Manila ay may konting adjustment. It seems babalik kami sa square one. Mag-i-ECQ daw po uli ang Metro Manila. So but let us wait and see. But sa Apalit at Cavite po ay modified GCQ na. So meaning medyo po may kaluwagan na, so pwede na po tayong magtipon-tipon ulit. So but kailangan lang po natin sumunod sa protocol. So as requirement ng government, 50% daw po ng ating current occupancy. So tingnan po natin kung papaano. Wait for further announcement for this coming Sunday. Tiyak po, makikita-kita na tayo. Konting tiis na po. 3 buwan na po tayo hindi nagkikita-kita. But yes, by God's grace, we will see each other. And we will corporately worship the Lord and study His Word. Okay? So, ito na po si Pastor to start with the study of, or the preaching of the Word. So, Lord. Good morning! Mga kapatid, gandang umaga sa ating lahat. Tayo ba'y nag-almusal? Ha? Isang pagpapala po ng Panginoon na tayo ay muli nagkakatipon kahit na sa kabila ng mahigpit ng mga pagpapatupad ng gobyerno sa ating paligid. Pero kataon ay para sa ating paglago, para sa ating kabubuti, at lahat ng bagay ay gawin natin sa pagpupuri, pagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa pag-umpisa ng ating gawain. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa inyong maluwalhating biyaya na kami samahan niyo, Ama, sa pag-aaral ng inyong salita. Wala kaming magagawa sa aming sarili, kundi umaasa po kami sa inyong banal na Espiritu, sa inyong tulong, sa pangunguna, Lord, para kami ay turuan, matuto, Lord, sa mga kapahayagan na is mong aming malaman sa oras na ito. Tunay nga po na ang bawat araw, Lord, na kami ay magkatipon na ininanais namin na mabalik na, Panginoon, ang pagkakataon na kami ay sama-sama na magkikita-kita, Lord, sa iyong sambahan, Panginoon. At doon ay magkakaroon kami ng pupuri, Lord, sa iyong pangalan. Subalit, Lord, alam po namin na all things work together for good sa mga bagay, Lord, na inaalam mo mangyari. And we ask, Lord God, na ang pagkakataon nito ay hindi namin masayang, Lord, kundi mabigay namin sa inyo ang kaukulan na karapat-dapat na ibalik sa inyo ang papurit pa sa salamat. And Lord, we ask for your divine
guidance, for your divine wisdom, Panginoon, and revelation, and the knowledge, more knowledge of your Son, Jesus Christ, at ng iyong tinapos na gawain, Lord, para sa amin. Kaya, O Diyos, samahan mo po kami. Kayo ang manguna at tunay nga po na maitanyag namin ang iyong pangalan. At Lord, sa bawat isa na nakikinig, nanonood ng gawain ito, ng pagsambang ito, dalangin po namin na hindi lang po natin ito panunuorin, kundi ito ay bibigyan natin ng atensyon, ng pang-unawa, upang maintindihan natin, maunawaan natin ang kahalagan, ang salita mo, Panginoon, na nais mong aming maunawaan sa oras na ito. And Lord, let your name be exalted, Lord, in every detail ng aming pag-aaral na ito, Lord, sa inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. Pagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Yes, truly, our God is so good. Amen. So, ano ba ang ating mga nangyari na o ginawa na for the past almost 3 months, di ba? Kaya tayo po ay may pagkakataon na tuloy magmuni-muni sa ginagawa sa atin ng Panginoon. Kinausap niyo ba ang Panginoon pagdating sa panahon na binigay sa atin o pagkakataon para tayo ay lalong maging malapit sa Kanya? O ginawa natin ang mga panahon na lumipas sa sarili nating kagustuhan? Sana po ay maging makabuluhan ang mga oras na lumipas at ang mga darating pa habang tayo nandito sa ganitong pagkakataon. Gamitin natin po ito para tayo ay magpatuloy na mag-encourage sa bawat isa. So, hindi lang po ang mga pastor at ang mga leaders ang may ganitong responsibility. Tayo po lahat bilang mga mananampalataya, tayo po ay binigyan, tinakda ng salita ng Diyos na tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. So, bagamat hindi tayo nagkikita in the physical face-to-face fellowship, yung pong pagkakataon na pwedeng maging available, kaparaanan, ay gamitin po natin. So, ito pong Sunday service ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil tayo ay binigyan ng pagkakataong ito through social media. So, sa nakawaan pong linggo, tayo po ay nag-aral sa iba't ibang mga paksa ng ating pag-aaral. I think na I remember for a few Sundays, merong tayo pinag-usapan tungkol sa compassion and the loving kindness of God. Amen? Ganun din ang panahon ng storm, ang panahon ng mga dilubyo sa buhay, at marahil nararasan pa rin natin ngayon, hanggang ngayon. At ganun din yung fruitfulness sa buhay natin, yung pananatili natin sa vine bilang bahagi ng iglesia, bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo po ay manatili ron para tayo ay mapagpala ng Panginoon. At ngayon po naman, tayo po ay darako sa isang bahagi na alam natin na kailangan nating maunawaan. Ito po ang tinatawag na ng salita ng Panginoon na restoration. God, our God is a God of restoration. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. He is able to restore everything that was lost. Kayang gawin ng Panginoon ang mga bagay na nawala sa atin. Even mga tayo'y nadaya marahil o na nalito, natalo sa iba't ibang mga kaparaanan. Pero we are talking na hindi lang doon sa mga bagay na material, kundi doon sa mga bagay na kung saan baka ang kadailanan naman ay ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong problema? Bakit may mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin inaasahan? Subalit ang lahat ng ito, may sagot ang Panginoon. So, we are talking of restoration. God's restoration.
Sabi nga, if God restores, yung pagre-restore niya ay napaka-dakila. Higit. Hindi katulad ng tao, ang tao kapag nag-restore, pwedeng pakita lang. No? Pero, we believe na ang restoration na nagmumula sa Panginoon ay mas maganda. At yun ang nais natin. So, we expect greater things from Him. Dahil siya ay Diyos na mabuti at nagmamahal sa atin. So, ano po ang restoration? Ang ating pong text na gagamitin dito ay nasa sa Psalm 69, chapter 69, 1 to 4. Babasahin lang po natin, pero hindi pa ito yung pinakang tema ng ating topic. Save me, O God, for the water have come to my neck. I sink in deep mire where there is no standing. I have come into deep waters where the floods overflow me. Wow. Parang nalulunod. I am weary with my crying. My throat is dry. My eyes fall while I wait for my God. Para bang sumisigaw na tayo. Sakluluhan mo ako pero hindi dumarating yung sagot ng Panginoon. Those who hate me without a cause are more than the hair of my head. They are mighty who would destroy me. Being my enemies wrongfully, though I have stolen nothing, I still must restore it. So, ito po ay Messianic Psalms na binanggit ng Panginoon sa kanyang salita through David. Pero po ito ay makikita natin later on, mamaya, na ito ay binanggit din ng Panginoon mismo nung siya ay naging tao o nagkatawang tao at namuhay kasama ng mga disciples, mga believers, na sinabi niya ang mga salitang ito. At ibig sabihin ito ay tinupad, nangyari sa pamamagitan ng kanyang ginawa para sa ating lahat. Pero bago po tayo tuloy-tuloy dyan sa topic po niyan, restoration. Ano po ba ang salitang restoration? Restoration means to turn back, to return to its original state, or to return to its starting point. So yun po yung restoration. Ang Bible po ay meron ding definition na sinasabi. Sa Hebrew language, dahil ang very malawak ang kahulugan mga salita sa Hebrew, ito ay isa sa mga salitang tumutukoy sa restoration o to restore, ay tinatawag na shub. S-H-U-B. Na ang ibig sabihin is to turn back, to return from its starting point. Okay? Tapos meron din isa pang definition na comes from the word shalom, which means peace, to pay, to reinstate. So, itong dalawang bagay ito ay nangangahulugan na almost the same, depende sa pagkagamit do sa particular text or topic o yung diin na binibigay doon sa sentence or word. So, itong restoration po ay napakahalaga na maunawaan natin. Si Lord ang nag-initiate sa atin. In the law of first mention sa Bible na ating madalas na rinig, tinuturo, ano ba yung restoration? Saan ang galing yung unang restoration? Ito ay nakasulat sa Bible sa Genesis chapter 20. Ano ang istorya sa Genesis 20? Ito po yung istorya ni Abraham, ni Abimelech, ni Sarah. Kung natatandaan nyo na kung saan nagsinungaling si Abraham kay Abimelech na sinabi niya hindi niya asawa itong si Sarah at ito ay kanyang kapatid. So may halong half lie, half truth. Pero later on, nakita natin sa story na ito pala ay
asawa na niya talaga. So, nakita natin sa story, at the end kapag binasa natin sa chapter 20 ng Genesis, na minabuti ng Panginoon na ipaalam kay Abimelech na ang kanyang babae na nais niyang gawing harem o bahagi ng kanyang concubine ay asawa ng propeta. Ito ang sabi sa Genesis. Now therefore, restore the man's wife. Ang tinutukoy niya ay si Sarah. Ibalik niya kay Abraham. For he is a prophet. Prophet daw si Abraham, samantalang nagsinungaling nga siya, di ba? So, bakit natin sinasabi gano'n? Ito ang salita ito ng Panginoon. And He will pray for you, and you shall live. But if you do not restore her, know that you shall surely die, you and all who are yours. Can you imagine that? Bakit kaya sinabi yun ng Panginoon? Binigyan ng babala si Abimelech na kung hindi niya ibabalik si Sarah, siya at ang kanyang sambahayan ay mamamatay. Magkakaroon ng dilubyo sa kanyang tahanan, kaharian. At ang ginawa niya, sinunod niya ang Panginoon ni Abimelech. Ano ang sinabi pa niya doon sa sunod na salita? And then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servant, and gave them to Abraham. And he restored Sarah, his wife, to him. So, ano ang pinapakita natin? Sa restoration na ginagawa, actually, ang Panginoon nagre-restore dito. Si Abimelech ay ginamit lang ng Panginoon dahil siya ang nagkasala. So, alam ng Panginoon na itong si Abimelech ay may pagkakamali na dapat niyang ibalik ang asawa na hindi naman niya asawa. Ang asawa ng ibang tao. At yun yung dapat na at tamang gawin niya. In a way, ano po ang tinuturo sa atin sa salita, sa unang bahagi, pagkakataon na ito'y binanggit sa Biblia. Ito'y may, every time na binabanggit ang isang salita, isang phrase sa Bible, ito po ay may mahalagang aral na binibigay sa atin. Ang Panginoon mismo ang nagre-restore. Even though parang hindi karapat-dapat na gawin, di ba? Dahil si Abraham ay nagsinungaling. Mali yung kanyang intensyon. Subalit, alam niyo ba kung sino si Abraham? Si Abraham, mga kapatid, he is a man of God. Ito'y nasa chapter 20. In chapter 15, kung mababasa nyo, mga kapatid, ito po ay pangako ng Diyos kay Abraham that he will became great. Gagamitin niya, gagawin niya itong dakila. A man of faith, si Abraham. At sabi doon, Abraham believed God. At dahil doon, ito ay binilang sa kanya na isang pananampalataya, itong katuwiran kay Abraham. So, itong pananampalataya ni Abraham ang siyang tiningnan ng Diyos sa buhay niya. At even though siya ay lumalakad na mayroong nakakagawa siya ng pagkakamali, ang tinitingnan ni Lord ay yung kanyang pananampalataya. So, napakalaga na ang pananampalataya natin ay siyang una sa lahat. Amen? Na ang sabi nga, tayo mga Kristiyano sa ating panahon, tayo ba'y naniniwala sa Diyos na kayang mag-restore sa buhay natin, sa mga bagay na nawawala sa atin dahil sa mga, even yung iba ay our own doings, sa sarili natin mga pagkakamali, intention man o not intention. Subalit, kapag ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay mayroong pagpapala na kakaiba, iba sa mga tao sa sanlibutan. So, ano pa? Ano pa ang ibang kasaysayan na nakikita natin sa Bible? Kung saan ay meron ding restoration na ginawa. Ito'y sa buhay ng pamilya, sa panguna ni Joseph. Ang buhay ni Joseph ay alam natin na punong-puno ng hiwaga, punong-puno ng makasaysayang buhay. Siya ay naging
alipin sa Ehipto nung siya ay binenta ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit. No? Yun yung kadailanan na kung saan sila ay nagkaroon ng malayong, hindi sila nagkita for a long time. At itong si Joseph pala ay pinagpalaan ng Panginoon sa Ehipto. Siya ay naging second man in command sa bansang Ehipto, na kung saan ang mga kapatid niya ay nandun sa Kanaan during the time. At dahil itong si Joseph ay merong gift of interpretation sa mga dreams, ito ay nagamit ng Panginoon para sa kanyang buhay. Siya ay naging prosperous. Sinasabi ng Bible na si Joseph ay naging prosperous in terms of sa karunungan ng Diyos. At ginamit yon ng Panginoon para siya ay i-prosper talaga. Even materially, at sa mga bagay sa paligid niya, kapangyarihan na kung saan siya ay ginamit ng Panginoon. So during that time, nagkaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig during that time. Yung panahon ng mga tao na nabubuhay during those time. Yung sa paligid ng Egypt, sa mga karatig doon, sa Middle East, na kung saan lahat ay nagugutom. At dahil dito, itong si Joseph na ginawang second in command, siya yung may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At alam natin yung kwento na si Joseph ay naging matalino sa kanyang pangunguna. Nagtipon siya ng napakaraming grains, pagkain para sa mga tao sa bansang Ehipto. At during that time, dahil ang Kanaan ay malapit lang sa lugar na yon, at ang mga kapatid niya ay may kagutumang naranasan, sila ay nagpunta sa Egypt. Subalit, alam nyo, nung time na nandun na yung mga magkakapatid para bumili ng grain, ang sabi ng Biblia, nung nakita ni Joseph na ang mga taong ito ay mga kapatid niya, pero siya ay hindi nakikilala ng mga ito, nagbili siya doon sa kanyang mga tauhan na kapag ito ay bumili, ganito ang gawin mo. So, kumpleto yung instruction ni Joseph para doon sa kanyang mga tauhan, para doon sa mga tao, sa mga kapatid niya na bumibili ng pagkain. Ang sabi dito sa Genesis, Joseph gave a command to fill their sack with grain. Nung sila nagdala na ng sako, nalalagyan ng kanilang pagkain. Anyway, yun yung kanilang paraan noon, mga sako. Joseph gave command to fill their sacks with grain, to restore every man's money, kasi kailangan nila magbayad noong bumili ng pagkain sa Egypt, magbabayad sila ng pera. So sabi doon, restore every man's money to his sack, and to give them provision for the journey. Thus, he did for them. Okay? Tapos, okay, bumalik na sila ng Kanaan. Pero, ang pagtataka nila, sabi doon, kung susundan pa natin yung mga susunod na verses, so he said to his brother, ito yung time na nakita na ng mga magkakapatid nung nasa Kanaan na sila, na bakit yung kanilang mga sako ay nandun pa rin yung pera na kanilang ibinayad. Nagtataka sila. So, hindi nila maintindihan ang dahilan. Sabi nila, so said to his brother, ito yung unang nagbukas ng kanyang sako, my money has been restored, and there it is in my sack. Then their heart failed them, and they were afraid. So natakot sila, saying to one another, what is this that God has done for us? Amen? Then ito pang kasunod. At nung sila ay nandun na bumalik na sila sa kanilang tatay kay Jacob, yung mga magkakapatid, sama-sama nilang binuksan ang kanilang mga daldalang sako na may pagkain. At the same thing ang nakita nila. Then it happened, as they emptied their sacks, lahat na sila, that surprisingly, each man's bundle of money was in his sack. And when they and their father saw the bundles of money, they were afraid. So maging itong si Jacob, nagtataka, natakot siya. Anong pangyari ito? Anong himala ito? Na yung mga pagkain na kanilang binili ay kasama yung kanilang perang pinambayad. So, siyempre, may hiwagaan sila kung bakit nangyari yun. Pero alam po natin na ang istorya nito,
nung pagkakataon na huling bumalik ulit para bumili ang mga magkakapatid at isa yung kanilang perang nakalagay, binalik doon sa sako. Nakita natin sa story na nagpakilala na si Joseph na siya yung kapatid na kanilang pinagbili doon. Na siya ay pinagpala ng Diyos, ginamit siya ng Panginoon para iligtas ang kanyang buong sambahayan. At dahil doon, na-restore yung kanilang relationship. At ang nakita natin doon, bakit na sila natakot? Bakit ganun ang Diyos ng mga ni Jacob? Na kung saan, sa kabila ng mga ginawa ng kanyang mga anak, itong magkakapatid na ito, sila ay pinagpala pa rin ng Panginoon. Why? Because they are covenant people. So ano ang lesson na tinitingnan natin? If you are a covenant people, you are expecting the restoration of God. Do you believe that? Maybe, hindi ka agad-agad. Pero kapag tayo naniniwala na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay mahal ng Panginoon, at nagtitiwala tayo ay merong aasahan. Sabi nga, hope that comes from God ay hindi nagdi-disappoint sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Hope that comes from God does not disappoint. Because it comes from pinored out ito sa atin, sa mga believer ng Banal na Espiritu. Ang mga mananampalataya ay binigyan ng pag-asa na nagmumula sa biyaya ng Banal na Espiritu na binuhos sa kanilang puso sa ating lahat. Yun po ang pag-asa natin, na tayo ay merong aasahan at merong restoration na pinangako sa atin ng Diyos. So, nakita natin, una, si Abraham, si Sarah, na-restored ang lahat sa kanya. As individual, believer, siya yun nagre-represent noon. Sunod, pamilya ni Jacob, yung 12. Bagamat sila ay nagmalupit doon sa kanyang kapatid, si Joseph, sila ay pinagpala pa rin, nare-restore na ng Panginoon. Kasi sila ay mga pinili ng Diyos, pinagpala ng Panginoon. So, palaki ng palaki, di ba? Mula sa individual, family. Alam nyo, may kasunod pa. Kung babasahin natin ang mga istorya pa sa susunod na, napakarami. Pero, lagay natin dito sa mga susunod na. Sa Isaiah, si Isaiah ay propeta na nag-prophecy kung saan sa panahon na ito yung time na ang Israel, na-divide kasi ang Israel, dalawang kingdom, the Kingdom of Israel and Judah. Ang Kingdom of Israel ay na-captive ng Assyrian, Perse. Naiwan pa ang Judah, na unang na-captive ang Israel. At dahil doon, sila ay dinala ng Panginoon sa Assyria at sila ay naging alipin, maraming mga bagay na hindi nila nagustuhan dahil sila ay alipin doon. Susunod lang sila. Pero nandun pa, ang hindi magandang mga bagay na nalimutan nila yung mga laws na binigay sa kanila ni Moses. Nagsamba sila sa mga Diyos Dosan and so on. Sumamba sila sa Diyos ng Assyria and so sa mga karatig bansa. So, sila ay kinaptivate, na-captive sila ng mga ibang kaharian. At dahil doon, inalaw ng Panginoon. Itong si Isaiah nagpa-prophecy na ang sabi nga doon, sa kabilang ng mga sila ay parang nalimutan nila ang Panginoon. But sabi nga sa Isaiah, but this is a people robbed and plunder. All of them are snared and holes. And they are hidden in prison. No? They are for prey. No one delivers for plunder. And no one says, restore. Parang wala silang, parang sinasabi nila, pinabayaan na kami ng Panginoon. So walang nagsasabi, restored. Walang tumutulong ang pakiramdam nila, namumuhay sila sa sarili ng kaparaanan. Pero nalimutan nila, may Diyos na nagmamahal sa kanila. Imagine nyo na sila ay pinili ng Diyos sa pangako
ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob. At itong mga lahing ito na ng Israel, ito yung mga anak mula sa lahi na ito ni Jacob, na kung saan sila ay pagpapalain ng Diyos. Pero, ang sabi nga dito, no one says restored. Who among you will give ear to this? Who will listen to hear for the time to come? Okay? So yan yung istorya. For they would not walk in His ways, nor were they obedient to His law. Talagang kinalimutan nila yung mga utos, mga panukala ng Diyos para sa kanila, yung pangako. So, yan ay panahon ng Assyria. How about sa panahon ni Haggai, propeta? Nakita natin yung Bible, di ba? Mula doon sa major prophet, minor prophet, nandyan. So sa panahon ni Haggai, actually sa panahon din ni Jeremiah, nandun na rin itong sinasabi dito, na sila ay kinaptivate. Nakasama na rin ang kingdom of Judah. Dahil natapos na yung kingdom of Israel, nandun na, nakaptive na sila, naging captive na sila, alipin na sila. Ito naman, itong kingdom of Judah, na iwan. Pero sila ay na-captive din, nino, ng una ng Babylonia, Babylonian Empire. At yun ay during the time of Jeremiah. No? At hanggang sa dumating panahon sa mga propeta na nagsasabi ng dapat lumapit tayo sa Panginoon, magbalik tayo sa Panginoon, lumapit, magsisi tayo sa Panginoon, sa mga sinasabi. At itong si Haggai ay ginamit ng Panginoon para ipaliwanag kung ano yung purpose talaga ng Diyos sa buhay sa bansang Israel. Ito ang sinabi niya una. Nag-prophesy ang Panginoon through Haggai, for thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while. I will shake heaven and earth, the sea and dry land, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill their temple with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, says the Lord of hosts. So sinasabi ng Panginoon, akin ang lahat ng mga kayamanan sa sanlibutan, sa daigdig. So kung ano man ang mga kakulangan nyo, hindi kayo lumalapit sa akin. Hindi kayo tumatawag sa akin. Bakit nalimutan nyo na ang inyong Diyos? So, for many years, ganyan ang ginagawa ng mga propeta sa lumang tipan. Kay Isaiah, kay Jeremiah, kay Ezekiel. So, hindi natin isa-isahin yan. Mga propeta hanggang kay Haggai, ito inyang sinabi. At ang sabi nga niya, i-build niya ang bagong temple ng Panginoon. Ito yung panahon ni Zerubbabel. Itong time na ito, ang bansang Israel, especially ang Judah, na captive during that time, totally, na sila'y naging alipin. At sila'y naging alipin sa Babylon for 70 years. Inalaw ng Panginoon yon. So, during that time, nagpaparapis ang mga propeta na ang sabi doon, ibabalik ng Panginoon yung glory na dati ay nando sa Israel. Subalit, ang mga tao ay patuloy pa rin lumalabag, sumusuway sa kalooban ng Panginoon. Subalit, ang lahat ng ito ay layunin ng Panginoon para bigyan ng aral ang mga tao. At ito po sa ating lahat, sa ating panahon, patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin. Marahil, sinasabi mo, ay, panahon nila yan. Paano yung panahon natin ngayon? Ganun din po, hindi nagbabago ang ating Diyos. May mga bagay na inaalaw siyang mangyari. At marahil itong pandemic na nangyayari sa ating paligid ay inalaw ng Panginoon. I believe so, na ito ay inalaw ng Panginoon. Pero alam nyo, merong mabuting layunin ng Panginoon. And He is going to restore it. Amen? Restoration is coming, mga kapatid. Amen. At ito ang pangako ng Diyos na makikita natin na kung paano pangako ito sa mga Jewish people, sa mga Israelite. Tapusin natin kay Haggai. The glory of this latter temple, ang sinasabi niya yung kailangan nilang i-build a temple through Zerubbabel that time na pinaprophesy ni Haggai. The glory of the latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts.
Amen? Magkakaroon doon ng kapayapaan, ng pagpapala. So makikita natin lahat yung mga salitang yan, ang purpose na yan ng Panginoon sa ating iglesia, sa ating panahon ngayon, sa buhay natin. Ngayon, during those many times sa Old Testament, dumating din yung, babalik tayo doon sa ating main theme na sinasabi sa Psalm 6. For those who hate me without a cause are more than a hair of my head. They are mighty with who would destroy me. Excuse me. Inom muna ako. Being my enemies wrongfully, though I have stolen nothing, sabi doon, I still must restore it. This is a messianic psalms ni David pertaining to the coming Messiah. During those time, sila po ay nag-aantay na sa Messiah, sa pangako ng Diyos. Subalit napakatagal ng panahon, hindi dumarating. So, ang Diyos ay mabuti sa lahat. May panahon siya, may tamang oras. At ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Kaya ang sabi dito, i-restore niya even doon sa mga bagay na hindi niya ninakaw. Parang salitang ano, not, I still must restore it even those things which I have not stolen. Alam niyo itong Psalms na ito, binanggit ito ng Panginoon mismo nung siya ay namuhay na as human dito sa libutan. Ito'y sinabi niya sa Book of John. Nasa New Testament na tayo, after the Old Testament. Sabi niya sa John, ikasama niya ang mga disciple, at doon ay siya ay tinuturuan niya ang mga disciple a few hours before siya ay, remember that, on the upper room, ang mga disciple kasama si Jesus Christ, tinuturuan niya na darating ang helper na tutulong sa kanila, magbibigay ng kapangyarihan, at marami pang mga instruction na binigay ang Panginoon. At isa na rito nagpapaalala na ang lahat ng kanyang ginagawa during that time ay tinapos niya. Sabi dito, if I had not come and spoken to them, they have no sin. But now they have no excuse for their sin. Sino ang kausap niya? Mga disciple. But the disciples represent us sa ating panahon. Na marami ng mga nangyari, ang mga tao ay hindi naniniwala. Pero, ibig sabihin, sinasabi niya, may gagawin ako. Ito ang kailangan niyo maunawaan. If I had not done among them the works with no one else did, they would have no sin. But now, they have sinned and also hated both me and my Father. Tinutukoy niya dito yung mga Pariseyo na siyang pinag-atasan ng Diyos para pangunahan ang mga tao at turuan ng mga tama at mabuti, pero mali ang kanilang sa katuparan. Binabago nila in a way na ang gusto nilang itaas ay ang kanilang mga sarili at hindi ang Panginoon. Ang sabi dito ng Panginoon, kung sila ay ganun ang kanilang ginawa at hindi nila ako kinilala, ito'y sinasabi ko sa kanila dahil sinabi ko na sa kanila na sila ay may nagkakasala. Ito ay maliwanag na ito'y labag na doon sa mga sinabing itinuro ko sa inyo, even sa pamagitan ni Moses. But ang sabi dito tuloy natin yung salita. But this happened that the word might be fulfilled. May layunin pa ng Panginoon sa lahat ng bagay niya. Kung bakit inilaw niya. Ang mga taong during that time hindi naniniwala sa Panginoon. Ayaw nilang paniwalaan. Dahil doon sa ang paniniwala nila, ang Panginoon ay isang tao lamang, taga Nazareth. But this happened that the word might be fulfilled, which is written, in their law, they hated me without a cause. Diba? They hated me without a cause. Yan yung sinabi sa Messianic
Psalms kaninang binasa natin. Bakit? Bakit nagagalit sila ng walang dahilan? Dahil yon, dahil ayaw nilang paniwalaan ng Panginoon. Mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi natin malaman, ang lahat ba ng tao ay after for so many years na nagpapakilala ng Panginoon, nagkaroon tayo ng Biblia, nagkaroon tayo ng salita ng Diyos, ng mga iglesia, marami pa rin tao ang hindi naniniwala. Marami pa rin tao ang namumuhay sa kanilang sariling kaparaanan. Marahil may reliyon ng isang tao, pero ang reliyon po mga kapatid ay hindi natin kailangan maging pangunahin sa lahat. Ang kailangan po natin ay relationship with our Creator, our God. At naparito ang Panginoon para ibalik ang relasyong yon sa buhay ng mga tao. Nung unang panahon na nilikha ng Diyos ang tao, ang unang binigay niya ang relasyon sa kanyang mga nilikha kay Adan. Subalit, ang relasyon na yun ay na bahira ng kasalanan at lahat tayo ay nadamay. Subalit, nandito ang ikalawang Adan, si Jesus Christ, nagpapakilala. Subalit, ang mga tao ay hindi kumilala sa Kanya. At bagamat ganun ang reaksyon ng mga tao, hindi sila naniniwala, still, ang pag-ibig ng Diyos ay bukas para sa bawat isang magtitiwala sa Kanya. That's why, sabi nga doon, even though I stolen no one, hindi ako kumuha ng anuman sa inyo, I will restore it. Even though you hate me, I will love you. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon. That's why He gave His Son. Sabi sa John 3:16. Okay? So, ano ang purpose ng restoration sa buhay natin? Para makilala natin ang Panginoon. At sa lahat ng bagay, ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-unawa na ang Diyos ay talagang nagmamahal sa atin. Even though tayo nagkakamali, even tayo ay lumiliko ng landas, tayo, kapag lumapit sa Panginoon, siya ay handang magpatawad. So, ano ang bunga ng restoration kapag ating nasumpungan ng bagay na to sa pamamagitan ng salita niya? What are the restoration? Ang sabi sa Joel, no? So I will restore to you the years, to restore the lost years. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Ito po ay sinasabi doon, actually sa Tagalog, napaka-simple lang yung pagkasulat dito eh. Laksa-lakang mga balang ang pinarating, ang kumain sa mga pananim ng mga tao sa Israel. Ito po ay simbolo na ang Panginoon, kapag inalaw niya ang mga bagay na gusto niyang alisin sa mga tao, kaya niyang gawin. Nagpapadala siya ng balang, ng mga pestilence, ng mga sakit, and so on. At ang tao ay walang magagawa. Right? Walang magagawa ang tao. Pero kapag tayo ay nakakilala at nakaunawa sa purpose ng Panginoon sa lahat ng ito, kayang i-restore ng Panginoon ang lahat ng ito. Ibalik. Lost years. Ano yung mga years na yun? Marahil, Pastor, 3 buwan na kaming walang trabaho. 3 buwan na kaming medyo kapos. Maraming mga bagay na nawawala, nalulos. Kayang, sa tingin mo, kayang ibalik ng Panginoon ang lahat ng yan? Alam nyo ba na mayroong law sa Bible din na nung unang panahon ay tinuturo na rin sa mga tao na kapag ikaw ay nagkamali doon sa iyong kapwa, i-restore mo ito doon sa amount na nawala. Plus, magdadagdag ka ng 20%. So, yung law na yun ay kailangan sundin nila. At yung po ay sinusunod ng mga tao. At yung principle na yun ay para rin sa atin. Kapag ang nag-restore ang Panginoon,
sa buhay natin, hindi lamang doon sa mga bagay na nawala, ibabalik niya, even 100-fold or more than. No? So, ganun mag-restore ang Panginoon. So, even sa mga panahon, sa mga time na nawala sa atin, na sayang, hindi po nasayang yun kung gagamitin natin at paniniwala natin ang Panginoon. Nawala ang Panginoon. Okay. Dahil lang po medyo na. Okay, another restoration na ginagawa ng Panginoon. Yung restored health. Sino po sa atin ang nagkakasakit na? Marahil emotionally, physically, o hopefully naman wala namang naapektuhan sa atin ng pandemic at hindi maapektuhan. At dahil tayo ay nililigtas ng Panginoon sa araw-araw. We are covenant people. Do you believe that? Amen. Amen. But dumating man yung sa mga taong ito, katulad na sa mga tao sa paligid natin, merong pag-asa ang lahat. Sabi doon, i-restore ng Panginoon ang health natin. Tayo ay bibigyan ng bago, fresh life. Ibig sabihin, kagalingan. For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. So paniwalaan natin na ang lahat ng bagay, itong katawan natin galing sa Panginoon. Siya rin ang mag-aalaga nito para tayo ay bigyan ng lakas para magtiwala, maglingkod sa Kanya. Gamitin natin ang ating lakas para siya ay paglingkuran. So, ano pa ang gagawin ng Panginoon? Nandun yung years, yung panahon natin, yung mga oras na nasayang, yung health, at ganoon din our soul. Ang soul, importante. Yung ating kaluluwa. Ano bang nilalaman ng kaluluwa? Yung ating mga paniniwala, yung mga emosyon natin, yung mga desisyon natin, yung mga knowledge natin, yung karunungan natin na kailangan na nandyan. Hindi tayo nagiging wala nang kwenta sa tingin natin sa sarili natin, parang wala nang kabuluhan. Natatakot na tayo na mabuhay. No. Lahat yun ay i-restore ng Panginoon. Yung takot, yung anxiety, papalitan ng lahat ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan, kasiyahan. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Amen. Yan ay sulat din ni David, awit ni David. Napunan niyo ba doon sa ating verse na binasa? Yung salitang restores my soul is sandwiched by the two words, He leads me. He leads me beside the still water. And He leads me in the path of righteousness. Nandun sa gitna yung word na restores. Anong ibig sabihin nun? Ano ba yung He leads me beside the still waters? Tayo ay binusog ng Panginoon. No? Sa still water tayo binigyan ng kapayapaan ng Panginoon. The word still water means rest, refreshing. Na kung saan ang mga tupa, at tayo ay inalantulad sa mga tupa, bago tayo i-restore ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin, papakainin muna tayo. Dadaling tayo doon sa saganang lugar, pasture. At doon sa malinis na tubig, tahimik, makakainom tayo, makakapagpahinga. Rest ang tawag doon. Tapos, i-restore ang ating soul. Pagkatapos noon, ililid tayo sa daan ng katwiran. Sa Israel po, ito ang istorya ng mga nakapunta na ron at nag-aaral about ano ang karakter ng isang pastor o ng isang shepherd. Ang sabi doon, ang mga sheep na dinadala nila, kapag ito'y dinadala sa kanilang pastulan, hindi lang ito sa plain. Meron ito sa Israel, lalo na sa mga bulbunduking lugar. So ang mga tupang ito, kapag hindi malakas at gutom at kulang yung mga nutrients nila sa katawan, tiyak na hindi nila kaya lumakad yung path na gagabay sa kanila sa pamagitan ng pastol. Hindi nila kayang tawirin. Yung pastol, lumalakad na hindi makasunod yung mga tupa. So,
kapag sila ay na-restore na, umpisa, dinala sila sa pagkain na masakana, nakainom, sila ay kayang-kayang sumunod doon sa kanilang pastor na nangunguna sa kanila. So ganun din po tayo, tayo yung mga tupa, mga kapatid. Kapag tayo hindi nagpapahinga at hindi natin na tayo binibigyan ng pagkain pero hindi natin kinakain at tayo ay umiiba ng lugar, ng landas, hindi natin pinaniniwala ang mga tinuturo sa atin. Lalo na sa mga pagkakataon na parang hindi naman tayo nakikita ni pastor, hindi naman tayo nakikita ko ano na ating ginagawa. No, mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon. At kahit hindi tayo nakikita tayo ng Panginoon at alam na ng Panginoon kung ano ang ating kailangan. He is our great shepherd. Pwede tayong lumapit sa Kanya anumang oras. So, He restores my soul and He leads me in the path of righteousness. That's it. So, yan ang pangako ng Diyos sa atin, di ba? So, napakagandang pangako ng Diyos na dapat nating makita sa buhay natin. Tayo po ay pinagpala ng Diyos na makita natin sa Biblia ang mga panuntunan ng Diyos para sa tao. Ang Israel po ay ginamit para sa atin na ang mga aral na kanilang nasulat sa Biblia at na binabasa natin ay nagbibigay sa atin ng aral para maunawaan ang layunin ng Diyos. At nakikita po natin na ang lahat ng plano ng Diyos sa atin at plano ng Diyos sa kanila nung una pa man ay in-extend ng Diyos sa ating mga hintil. Tayo po ay tinatawag ng mga hintil. Tayo ay binilang doon sa kawan ng Diyos, ang Israel. At sa ating panahon, tayo ay binilang na bahagi doon. At dahil doon, tayo ay, ang pangako ng Diyos sa kanila ay pangako rin sa atin. Through Christ, we are one. Amen? We are one. At yung restoration na yun ay available din sa atin, mga kapatid. Ang sabi dito na pwede nating maaralan o matutunang mabuti sa lesson na to. In conclusion, may isang istorya sa Bible na kung saan ay magbibigay sa atin ng clear understanding ng larawan kung sino tayo. Sa istorya sa Ruth, chapter 3. Then he said, ito yung oras na kung nabasa nyo na ang Book of Ruth, ito pa istorya ni Boaz at ni Ruth. Si Ruth po ay biyanan. Biyanan ba yan? Manugang. Manugang dahil yung asawa niya na namatay, yun po yung anak ni Ruth. Si Ruth po ay kumakatawan, a picture of Israel. Ruth. Si Naomi, I'm sorry. Si Naomi po ay picture of Israel. Si Ruth po ay Gentile. Siya po ay Moabite. Hindi sa Jewish people. Jew. Siya po ay isang Moabite. Actually, siya ay cursed nation. Bahagi siya ron. Pero siya ay pinagpala ng Panginoon. Sino po si Boaz dito sa karakter dito sa istorya? Sa Book of Ruth? Siya po is a picture of Jesus Christ. And Ruth is a picture of the Gentile. You and me is a picture of Ruth. Amen? Kung paanong pinagpala si Ruth dahil yung kanyang biyanan ay napakabuti at in return mabuti rin naman sa kanya. So sumama siya sa lahat at sabi nga niya, your God will be my God. At nandun yung kababaan loob ni Ruth na siya ay nagtiwala sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Naomi. Dito po sa istorya, makita natin na yung istorya, si Ruth ay mahirap siya, pumunta siya ron, dayuhan siya sa Israel, bumalik sila sa Bethlehem. Panahon no ng tag-ani, panahon ng pag-aani. So sa panahon yon, sila ay kailangang
wala naman silang ari-arian. Actually, nawala nga yung ari-arian. At ang pagkakataong ito ay yung sinasabi nga, itong si Naomi, merong isang kamag-anak, yung kanyang asawa, si Elimelech. Si Elimelech ba yan? Elimelech. Okay. Yung asawa ni Naomi. Na meron palang kamag-anak na walang iba kundi si Boaz. Noong una, hindi naman aala ni Naomi na meron palang mayamang kamag-anak sila sa Israel. Pero dahil doon sa istorya na to, unawaan niya na, oo nga, meron palang isang pwedeng mag-restore ng lahat-lahat ng mga nawala sa amin. Kasi yung mga ari-arian nila, yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, at yung mga anak niya, nawala. Na may iba ng tao ang mga may-ari. Kailangan ma-restore yun sa kanila. Pero walang tao magre-restore. Pero dahil dito, nung time na nakipulot ng mga matitirang mga grains, itong si Ruth, pinayagan siya ni Naomi, napunta siya doon sa field ni Boaz. At napamahal itong si Boaz kaagad-agad, first love, love at first sight yung kanyang istorya eh. Nasamaw siya ay mabait itong si Ruth na bigani itong si Boaz. At dahil doon sa istorya, siya ay nalaman niya na meron silang yung kanilang mga pinanggalingang pamilya ay may related. So, may pag-asa nagkaroon ng pag-asa itong si Naomi na pwede silang ma-redeem, ma-restore yung kanilang mga ari-arian. At ang kaparaanan ay itong si Ruth na kung paano itong si Boaz ay nagkaroon ng parang ibig nagkaroon siya ng interest o something na magandang layunin dito sa babaeng ito na Moabita, isang dayuhan. Sa isang sitwasyon na ito, ang sabi dito, sa istorya, sinabi ni Naomi kay Ruth, kapag dumating na yung tamang oras ng anihan, no? At yung oras na may mga tradisyon silang sinusunod doon, na dumating yung maipakilala niya kung sino siya, kung ano yung layunin niya, ganito. So si Ruth, sabi niya, sundin mo lang ang sasabihin sa iyo nung tao, nung yung master doon. Walang iba kundi si Boaz. At dahil doon, ang senaryo doon, kailangan niyang sumunod, gawin lahat. So, pag binasa natin yung istorya dito sa chapter 3 ng Ruth, no? Ito ang bili ni Naomi kay Ruth nung time na pumunta siya roon kay Boaz. Then she said, "Sit still, my daughter, until you know how the matter will turn out. For the man will not rest until he has concluded the matter this day." Ito po yung sitwasyon na kung saan, during that time, yung proposal ng isang lalaki sa babae ay hindi pa ginagawa ni Boaz. Pero andun, nabigay niya ng intention pero hindi pa na niya na-execute. Kasi meron pa mga rule na dapat silang sundin according to the Jewish rule. So, ang sabi ni Naomi kay Ruth, sundin mo lang kung ano yung sasabihin sa iyo ni Boaz. Naniniwala siya na itong si Boaz ay magbibigay ng tamang desisyon para sa kanyang manugang si Ruth. Kaya ang sabi niyo, "Sit still, my daughter, until you know how the matter will turn out. For the man will not rest until he has concluded the matter this day." So nakita po natin yung picture ng mga tauhang ito. Ay larawan ng buhay ni Kristo para sa ating lahat. Boaz is the kinsman redeemer. It's the picture of a kinsman redeemer of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our redeemer. Amen.
We are the root. Tayo yung mga root. Tayo yung mga Moabites, yung mga Gentile people na binahagi, naging kabahagi ng Israel. Amen? At sabi doon, ang sabi ni Naomi, sundin mo lang si Boaz. Ang sabi doon, sit still, my daughter, until you know how the matter will turn out. For the man will not rest. Hindi hihinto ang taong ito hanggang matupad, hindi niya matupad yung kanyang layunin. Ano yung layunin niya? Para, actually, at the end of the story nito, para mapakasalan, para to get married with Ruth. Pero may mga rule nga silang sinusunod during that time, sa panahon na yun, na yung may mas na karapat-dapat o naunang kinsmen, hindi pa si Boaz para maging asawa ni Ruth kung sakali. Pero doon sa istorya, itong si Boaz ay nagnanais na gagawing mangyari yung kalooban. At dahil nga doon, yun yung instruction ni Naomi. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay ganoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, rest. Magpahinga tayo. Ano ba yung tinatawag na rest? Ang title ng ating lesson is about restoration. God's restoration. God of restoration. Amen? Doon sa salitang restoration, nandun yung salitang rest. Na kung saan, rest is the fight of faith ng mga believer. Ang kapahingahan po, ang totoong kapahingahan ay pananampalataya natin. Paano nangyari yan? Sabi doon, bakit tayo nagpapahinga? Ano yung kapahingahan na tinutukoy nandito? Sabi dito, yung rest na dapat natin maunawaan dito ay yung kapahingahan na tinanggap natin dahil kay Kristo. Rest in Jesus' finished work. Rest is a fight of faith. It is impossible to please God without faith. Tayo yung mga mananampalataya na. Tayo naniniwala, may Diyos. God can restore everything in our lives. Sa mga nawala sa atin, kaya ng Panginoon. Pero, do we have faith? Do we have faith? Naniniwala ba tayo? Will we make rest on that word na sinabi ng Panginoon? Di ba sabi ng Panginoon nung siya nandito sa lupa? Come unto me those who are heavy laden, and I will give you rest. That's the same rest na tinutukoy, kapahingahan. At yung kapahingahan na yun ay hindi ibig sabihin ay inactivity o laziness. That's rest is, ang tawag doon ay directed activity or spirit-directed activity sa mga Kristiyano. At yun po yung dapat nating maunawaan. Rest in what? Rest in the work of Jesus, the finished work of Christ. Amen. Amen? Yung tingnan natin yung tinapos na gawain ng Panginoon, hindi yung gagawin pa lang. Uy, lahat ng yung mga bagay na kailangan gawin natin. Hindi po natapos na lahat. Nung si Jesus Christ ay nabayubay doon sa cross, ang huli niyang sinabi, it is finished. Ano yung tinapos niya? Tinapos niya yung pagtutubo sa atin, yung pag-restore niya sa atin. Maybe yung restoration hindi pa kaagad ganun nangyari. In a way na nakikita natin sa ating sarili at abang sa panahon ito. But yung redemption, actually the word redemption is almost synonymous sa salitang ito. Ang salitang redemption is to buy back. Yung kaninang pinag-aralan natin, restoration is to bring back from the original position, place. Amen? So lahat ng yan ay magkaka-similar na meaning. At dahil ito, ginawa ng Panginoon sa atin, yung restoration ay gagawin din sa ating buhay. Sa buhay natin. So, mga kapatid, kailangan nating matutong
pahinga, to sit still at the feet of Jesus. Di ba? Maraming beses mga istorya sa Bible, the gospel story. Every time na ang tao ay alang-abala sa maraming bagay, nalilimutan ang Panginoon, nalilimutan ang Diyos, ang Creator niya. Walang nangyayari. Kala niya maraming siya natatapos, pero ang totoo, wala. Na uuwi sa kawalan. At marahil ito yung nangyayari sa atin. Marahil yung mga for many years na napundar natin. Di ba? Marami tayong mga natapos, mga na-accomplish. May mga napundar tayo. Pero sa sandali, sa ilang sandali lamang nawala. Somehow, parang anong nangyari? Pero in the first place, ang tanong, nasaan ba ang ating Diyos na pinagtitiwalaan? Naniniwala ka bang kayang ibalik ng Panginoon ang lahat ng nawala na yan? Ang sabi ng Panginoon, kung pag-aaral natin ang Book of Romans, 5 bagay na inulit niya na yung ginawa ni Jesus Christ is much more doon sa ginawa o dahil doon sa kasalanang nakumit ni Adam. Adam, the first Adam. Yung kasalanan na naging bunga noon, yung pagsuway niya, pinalitan naman ng lahat. Much more doon sa ginawa ng Panginoon. The work of redemption at the cross. Nagkaroon ng mas higit na gain para sa Diyos Ama, na siyang may-ari ng lahat ng bagay sa daigdigan. Ang bigay na lesson po sa atin ito, mga kapatid, kung tayo po ay magtitiwala doon sa tinapos na gawain ng Panginoon, even though tayo ay nakakaranas ng mga problema sa ating paligid sa kasalukuyan, asahan po natin na ang ating Diyos ay kayang ibalik ang mga bagay nito. He is a God of restoration. Continue to believe Him. Fight the good fight of faith. At tandaan natin, rest is a fight of faith. Like Abraham is a man of faith. Jacob, bagamat sila ay nagkamali, nagkakasala, nagkukulang, nakakalimot sa Panginoon, ang mga Israelite, ang mga chosen people, sila ay patuloy na nire-restore ng Panginoon. Binabalik doon sa fold. At tayo rin mga Kristiyano, tayo rin mga Gentile na isinama sa fold ng Panginoon. Hindi na alam ng Panginoon na tayo mawalay. He will lead us into the path of righteousness. He will give us and restore everything sa buhay natin. He will heal us even all those years ng mga nasala. Lahat ng ito ay pangako ng Diyos na hindi niya kalilimutan sa atin. Pero, paniniwalaan ba natin ang lahat ng ito? Ito ba ay totoo? Marahil, tatanungin natin. Believe God. God is the same yesterday, today, and forever. God wants us to trust Him, to sit beside Him, to rest in His presence. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Ulitin ko, rest is not laziness. Rest in Jesus is making Jesus and believe what He has done for you and for me. Sabi nga ng mga narinig nating kasabihan, when God rests, people work. No? But when people rest, God work. Diyan po nanggaling yung salitang yan. Kapag nagpapahinga ang tao, ibig sabihin nagpapahinga doon sa mga bagay na sarili niyang kaparaanan na gagawin niya para siya ay maka-accomplish ng maraming bagay. Actually, na-accomplish na ng Panginoon ang lahat. Kailangan nating paniwalaan. Manampalataya. When we work, God rests. But when we rest, God will work in our lives. So, Amen. yun po ang ating
pangako na pwede nating panghawakan. To fight the good fight of faith. To rest in Jesus. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. He is a God of restoration. God restore everything in our lives. Hallelujah. Praise you. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tara ko po tayo sa communion. Ito po ay isang bahagi ng gawain natin sa loob ng iglesia para tayo ay lalong makaunawa at maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Ito po ay mahalaga. Hindi po ito iniwan ng Panginoon na para baliwalain natin. Ito po ay may magandang aral sa ating lahat. Sabi nga ng Panginoon, alalahanin nyo sa tuwing kayo'y nagkakatipon ang mga bagay na itinuro ko sa inyo. Sinabi niya sa 1 Corinthians 11. Hindi na natin babasahin, no? Pero nandiyan nakasulat lahat yan. Na nung siya ay ipinagkanulo, bago siya naghirap para sa ating lahat, para bigyan tayo ng kaligtasan, sinabi niya na alalahanin natin ang mga bagay nito. This cup, this bread, na siyang sumisimbolo o larawan ng kanyang katawan na nasugatan, nahirapan, nasaktan, ang siyang naging paraan ginamit ng Panginoon para tayo magkaroon ng kagalingan. Kung ating paniniwalaan, mga kapatid, ang bagay na ito, this is a picture of His body that was broken for our healing, Amen. for our wholeness. Amen. Hallelujah. And this blood is a picture of juice. This cup is a picture of His blood that was shed for the remission of our sins. Thank you, Lord. These two elements of communion give us teach us how to discern the body and the blood, na kung saan ay binigay sa atin ng Panginoon para alalahanin, para maunawaan natin ang kahulugan nito, ang purpose nito sa buhay natin. Hallelujah, Jesus. Because as we eat this bread and drink this cup, ang lahat ng mga pagpapala na inilaan ng Diyos para sa atin ay tunay natin matatanggap panganasan. Amen. So, as we do this, pasalamatan na po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. At we do this in remembrance of His will, of His word. Thank you. Marami pong salamat o Diyos sa iyong salita. Sa oras pong ito, aming tinataas ang iyong pangalan, Lord, pag-alala namin sa banal na gawain, Lord, ng communion. As we partake, Lord God, let our heart, Lord, understand your very purpose, Lord God. Yes. That this body, Lord God, is a picture of your body that was broken for our healing. Amen. Yes, Lord, na sa pamagitan ng iyong mga latay doon sa cross, kami ay iyong pinagaling. Amen. Lord, inaangkin po namin ang kagalingan niyo sa aming mga katawan. From head to toe, Panginoon, we are healed. In Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Let's eat the bread. And Lord, we pray, Lord, this cup, picture of your blood that was shed, Lord. The blood of the new covenant in your blood. Kung saan, Panginoon, pinatunayan mo po, Lord, na kami ay inyong tinubos. Kami ay binilang nyo sa iyong tipan, Panginoon, ng pagpapala nyo, ng kaligtasan, Lord, sa aming mga kasalanan.
ang sino mang naniwala, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran. Tunay nga po, O Diyos, sa biyaya mo, kami ay naligtas at sa pagpapala mo. O Lord, sa amin po, lahat ang iyong papuri sa iyo, Lord, Panginoon, binibigay namin sa lahat ng kabutihan mo na ginawa po sa amin through the cross. Thank you, Lord, in Jesus' name. Let's drink the cup. Amen, amen, amen. Maraming salamat mga kapatid. Nawa ay nagkaroon tayo ng panibagong inspirasyon na sa panibagong mga araw sa ating paglakad. Tayo po ay mayroong pag-asa. Huwag tayong manghina. Bagamat may mga mga bagay na nakikita nating sang-ayon sa gusto natin mangyari. Ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Ang ating Diyos ay buhay. He is the God of restoration. So believe, rest on Jesus. Manatili po tayo sa hold ng Panginoon. Tayo po ay binilang niya at tayo ay mahal niya. Tayo ay iniibig ng Diyos at tayo ay pagpapalaan niya. Tayo po ay manalangin, magpasalamat sa kanyang kabutihan. O Lord, salamat po o Diyos sa inyong salita. At tunay nga po na kayo ang nabigyan namin ng kaluguran o Lord. At tanggapin po ang aming pasasalamat sa lahat ng ito. Wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Subalit alam po namin na may ginawa na kayong napakaganda po Lord sa aming buhay. Unang-una ang aming kaligtasan, ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, ang mga pagpapala o Lord. At Lord, ang buhay nito na aming pinagpapasalamat Lord God, ay patuloy mong bibigyan ng kaganapan Lord God. You will restore every one, Panginoon, sa aming mga kalagayan, sa aming mga kinalalagyan, Panginoon, sa oras na ito. Even yung mga pagkakataon, Lord, na hindi po namin malaman ang aming mga dapat gawin. Lord, lagi po kayong nakikinig. At Lord, hindi po kayo nagsasawa. Kaya, O Lord, in behalf of the church, Lord God, we are praying, Lord God. Alam po namin ng yung salita ay para sa iyong mga anak na nagpapaalala sa amin na may Diyos na nagmamahal sa amin ng lubos. Kayo po ay aming itinataas, Lord, sa oras na ito. At patuloy naming pinapasalamatan, Lord, ang mga pagpapala niyo sa buhay ng bawat isa. At Lord, sa aming mga suliranin na nararanasan ng Diyos, tunay nga po na ipagkatiwala po namin ang lahat ng ito. Ang lahat ng bagay ay mayroong tamang panahon at ang darating po, Panginoon, ang iyong pagliligtas na yun. Iyak at totoo. Marami pong salamat sa iyong salita. At Lord, sa oras na ito, nais kong pagpalaan mo rin ang iyong mga anak through this wonderful blessing, Lord God, na inyong binigay sa amin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Umayo kayo na mapayapa. Kayo ay ingatan ng Diyos sa panibagong linggo ng buhay. Maging malusog, protektado sa lahat ng mga gawain ng masama, even sa mga virus sa paligid. Let the Lord reign in your life. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you all the days of your life. Hallelujah. The Lord give you peace, the shalom of Jesus. The payment na kung saan binigay niya ang kanyang sarili para tayo bigyan ng restoration, ng redemption. Sa lahat ng ito,
Alam po namin, Lord, na tinanggap na namin ito by faith because we receive it by faith. And Lord, we thank you for this wonderful gift, Lord God, of life. The gift of righteousness in Christ Jesus. We give you praise, O Lord, honor and glory in Jesus' name. Amen. God bless everyone. God bless sisters. Amen.